Patuloy na dumarami ang mga kaso ng COVID-19 ngayong magpapasko. Ang 3 ospital sa Metro Manila napupuno na ang COVID beds. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Tuwing lumalabas ng bahay, lagi nagsusuot ng face mask si Day at ang kanyang anak. Napapraning daw kasi siya, lalo't dumarami na naman ang mga nagkaka-COVID-19. Of course, kung saan ako napupunta, hindi ko naman din kilala yung mga iba't ibang nakakasalamuha ko. So, konting ubo, bahing, medyo sensitive ako sa ganun eh. Yan din ang diskarte ng tricycle driver na si Roberto. Lagi tayong healthy. Napakahirap magkasakit. Pati hanap buhay, piktado. Mula December 5 hanggang 11, higit 1,800 ang naitirang bagong kaso ng COVID-19. Katumbas yan ng 260 average cases araw-araw na mas mataas sa 191 cases sa sinundang linggo. During the season, mataas ang incidence ng acute respiratory infections kasi maraming party, maraming family reunion, maraming tao sa shopping mall, maraming tao sa public places. Una nang sinabi ng DOH na 3 ospital sa Metro Manila ang napupuno na ang inilaang kama para sa mga may COVID-19. Pero may paglilinaw ang ahensya. Nung kasing nawala na ang COVID, ang mga ospital, kinontian na lang yung kanilang COVID allocated beds at dinamihan yung para sa iba. So yung sinabing napupuno na yung allocated. Pero that doesn't mean, konti pa rin yun. Sa ngayon, okupado na raw ang 5 COVID beds ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI at may 12 pang waiting na pasyente sa kanilang emergency room. Kaya inire-refer na raw nila sa ibang ospital ang mga dumarating pang COVID patients. Ang The Medical City Ortigas naman, nasa 2 hanggang 3 pasyente ang na-admit araw-araw dahil sa COVID-19 sa nakalipas sa 2 linggo. Mula sa dating paisa-isa lang o halos walang admission. There's been an uptick definitely. But most cases are pretty much manageable at home. Fully operational pa rin daw ang ospital na nagpatupad na rin ng mandatory face mask policy, empleyado man o hindi. Wala pang pahayag ang Philippine Children's Medical Center. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines, manageable pa rin ang sitwasyon sa mga pribadong ospital. Hindi pa rin naman daw muling ire-require ng DOH ang mandatory na pagsuot ng face mask. Pero ngayong kaliwat kanan ng mga party at nagsimula na ang simbang gabi, payo ng ahensya, huwag nang lumabas kung may sintomas ng COVID-19 para di na makahawa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.